if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Hindi raw totoong walang bahid ng krimen at katiwalian si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Ayon yan mismo sa isang dating kaalyado ng kalihim. Naging protector daw ito ng isang drug lord at umano'y inutos na iligpit ang konsehal na kumalaban sa kanya noong mayor pa lang siya ng Naga. Umaaksyon si Jem Avancenia. Tapat, simple at mapagkakatiwalaan. Yan ang imaheng iniwan sa publiko ng yumaong DILG Secretary na si Jesse Robredo. Nakilala rin ang dating kalihim sa tinatawag na Chinelas leadership dahil sa husay nito sa pakikisama sa mga ordinaryong mamamayan. Pero sa online article ng grupong We Are Collective, tinawag nito na palabas lang ang lahat. Bahagi lang daw ito ng hangarin ni Robredo na mapanatili ang sarili sa poder at matalo ang makilalang politiko sa Camarines Sur. Tulad na lang ng kaanak nito na si dating Governor at Congressman Luis Villafuerte. Sinegundahan ito ng dating konsehal ng Naga na si Luis Ortega. Itong mga tao nito, mga panay ito, mga plastic to, mga salita nito, pero ang sa ilalim, mga patalikod to. Isa si Ortega sa mga tumiwalag noon sa kampo ni Robredo dahil sa umano'y talamak na pagkakasangkot nito sa katiwalian. Bagay na hindi alam ng marami o kung alam man daw ay mas pinili na lang na manahimik. Kalaunan, kumalas din kay Robredo ang isa pang dating konsihal na si Emilio Aguinaldo at naghain ng patong-patong na kaso sa ombudsman laban sa dating alkalde kasama si Ortega. We filed a case with Robredo for 75 criminal and administrative cases, all for graft and corruption. Ang nag-file yan si Emilio Aguinaldo and myself. Lahat ang ipinail namin. Ngayon, ang nangyari po dismissed ang 29, ang reason po ang justification pati ang ombudsman ay politically motivated. Ay paano pala yung mga ebidensya namin na documents? Taong 2008 nang lumuwas sa Maynila si Aguinaldo para i-follow up ang mga hinaing kaso pero hindi na raw ito natagpuan mula noon. Paniwala ni Ortega, pinaligpit na ito ng kampo ni Robredo. Ayon sa natanggap niyang impormasyon, pinatay si Aguinaldo sa Tikaw pa sa Masbate, ang parehong lugar kung saan umano nag-crash ang eroplano ni Robredo noong 2012. Tinawagan ko siya nang nawala si Aguinaldo. Tinawagan ko sa telepono si Jess. Jess, isunod mo na ako, ipapatay mo na ako. Pagod na ko sa'yo. Ibinagsak yung telepono. Tanging ang kampo lang din daw ni Robredo ang nagsasabi na buhay pa si Aguinaldo. Sila ang nagsasalita na buhay pa si Aguinaldo. Ako hindi ko sinasabi na pero alam ko kung how Aguinaldo was murdered. He was murdered. Kinumpirma rin ni Ortega ang koneksyon ni Robredo sa drug lord na si Chinglo Rosales na hanggang ngayon daw ay nananatiling untouchable sa probinsya. Hindi mahuli ang drug lord. Pero yung mga maliliit, yung mga drug user, yung mga nagbibinta siya palaging nagkakahuli-huli. Saan ka nakakita? Empleyado ng city found to be positive in drugs. Walang aksyon na ginagawa. Ngayon naman, recently, may nahuli isang empleyado ng City Hall nagbibinta ng droga. Bakit walang aksyon ginagawa? Panawagan ni Ortega kay Vice President Leni Robredo, sagutin na lang ang mga isyong siniwalat sa Naga Leaks. Handa rin daw siya na harapin ang anumang kasong isasampa sa kanya kaugnay ng mga pahayag na ito. Sinubukan ng News 5 na makapanayam ang kampo ni Robredo tungkol dito pero tumanggi itong magsalita. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. Sa ibang balita, kasinungalingan lang ayon kay Vice President Leni Robredo ang mga alegasyong inilabas ng isang website laban kay dating Interior Secretary Jesse Robredo. Pero isang dating konsehal na kumala sa kampo nila Robredo ang nagsabing totoo umano ang laman ng sinasabing Naga Leaks. Umaksyon si Patricia Manguno. Inilabas sa isang website nitong Biyernes ang artikulong pinamagatang Deception na tinatawag na ring Naga Leaks. Isiniwalat dito ang umano'y mga anomalya noong alkalde pa lang ng Naga ang pumanaw na Interior Secretary na si Jesse Robredo.
Ayon sa artikulo, kinunsinti umano ni Robredo ang iligal na weteng na pinatatakbo ng kanyang kaibigang si Sunny Mercado. Ang dating alkalde rin daw ang protektor ng pamilya Rosales na sangkot umano sa droga. Palabas lang din daw ang pagiging simple ng pamilya Robredo. Pag-aari umano ni Robredo ang isang condominium building sa Quezon City pero ipinangalan sa dummy. Pero ipinagkikibit balikat lang ito ni Vice President Leni Robredo. Yung paglabas ng mga kung anong leaks yan, ito ay attempt para i-silence tayo. Hindi ito first time na ginawa. Ilang beses na itong ginawa dati. Hindi nagtagumpay. At kahit anong gawin, hindi ito magpapatahimik sa atin. Hindi sinagot ng pangalawang pangulo kung sino sa tingin niya ang nasa likod ng Naga Leaks. Sa halip, bumanat siya sa mga nagkakalat ng maling balita sa social media. Yung misinformation sa social media, tingin ko seryosong problema ito na yung access sa social media ginagamit sa pang-aabuso ng mga taong naglalakas ng loob magpahayag ng dissent. Ang mga nilalaman ng Naga Leaks, sinigundahan ng dating konsehal ng Naga na si Luis Ortega. Ayon sa kanya, ginamit ni Robredo ang posisyon para magpayaman. Ito, may dami dito naging billionaire dahil sa kanya ng mga subdivision. Yung sa Orbampor lang dyan siya yumaman ng gusto. Ay yung mga sa Orbampor niya, nako, ang daming tilin siya. Binibili ng City of Naga sa may-ari 150 pesos. Pababayaran 250 pesos. Kinumpirma rin ni Ortega ang umano'y koneksyon ni Robredo sa sinasabing drug lords sa Naga. Hindi mahuli ang drug lord. Pero yung mga maliliit, yung mga drug user, yung mga nagbibinta ng... siya palaging nagkakahuli-huli. Si Ortega ay dating konsehal ng Naga City at kalaban sa politika ng mga Robredo. Isa si Ortega sa humarang noon sa appointment ni Jesse Robredo bilang DILG Secretary. Naghain din siya ng kaso laban kay Robredo pero lahat ibinasura lang ng ombudsman. Ang palasyo naman, dumistansya sa Naga Leaks. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, mas maraming importanteng bagay na dapat asikasuhin ng palasyo kaysa mamulitika. Umaaksyon, Patricia Mangune, News 5. Mariing itinanggi ni Vice President Leni Robredo ang mga isyong lumabas sa isang online article na tinawag ngayong Naga Leaks. Ayon sa bise, paninira lang ang mga ito sa kanilang pamilya at kay dating DILG Secretary Jesse Robredo. Pero ang isang dating konsihal sa Naga, na kaalyado noon ni Robredo, kinumpirma ang ilan sa mga nakasaad sa Naga Leaks. Umaaksyon si Jem Avancenia. Masayang pinangunahan ni Vice President Leni Robredo ang relaunching ng libro ng pumanaw niyang asawa na si dating DILG Secretary Jesse Robredo sa Cebu noong Sabado. Halos 5 taon na mula nang masawi sa plane crash ang dating kalihim pero para sa Vice Presidente, nananatili pa ring buhay ang alaala at mga aral na iniwan ng kanyang mister. Lahat ng ito raw nakapaloob sa libro nito na pinamagatang Jesse Robredo, The Quest for Good Governance. Pero ang malinis at hinanga ang imahe noon ng dating kalihim, nabahiran ngayon ng agam-agam at tanong matapos lumabas ang online article ng grupong We Are Collective. May titulo itong Deception pero mas kilala ngayon bilang Naga Leaks. Dito isiniwalat ng may akda ang mga umano'y anomalya noon ni Robredo noong mayor pa lang ito ng Naga. Kabilang dyan ang pagkonsinti umano nito sa iligal na sugal na weteng na pinatatakbo ng kaibigang si Sunny Mercado. Hindi raw totoo na kinumbinsi ito noon ni Robredo na talikuran na ang weteng, bagay na sinigundahan ng dating konsehal at kaalyadong si Luis Ortega. Sila ang operator kuwang-kuwan lang yun sa huli-huli pagkatapos wala naman nangyayari. Naku, dyan yan yumaman Mga ganyan-ganyan na yan, mga percent-percent din. Alam ko yan Taliwas din daw sa imahe nito na walang bahid ng katiwalian, ginamit umano ni Robredo ang posisyon nito para magpayaman. Super yaman po yan. Yung mga sa Orbampor niya, nako, ang daming tilin siya. Binibili ng City of Naga sa may-ari 150 pesos, pababayaran 250 pesos. On the record yan.
Isa raw sa mga sinasabing pag-aari nito ang Landsberg Tower sa Tomas Morato na umano'y pinangalan lang niya sa kaibigang si Rudy Ginhawa at pinalabas na nagrerenta lang sa isa sa mga kwarto rito. Ang nasabing unit din ang umano'y niransak noon ni dating DILG Undersecretary Rico Puno para kunin ang ilang mahalagang dokumento na nasa pangangalaga ni Robredo nang masawi ito. Yan si JC Robredo, may bahay yan doon sa Quezon City. Imagine yung bahay niya doon, that is worth millions of pesos. Yung tatlong kwan dyan, sa kanya, mayroon isang bakante, sabi ko, bibiling ko. Nagpanggap kami bibili nung pinasok namin yung room na hindi si Robredo, punong-puno yan ng mga imported kung ano-anong kwan. Pinicturean namin. Naagrabyado rin daw ni Robredo ang konsehal na tumulong sa kanya para mapanalunan ang Ramon Magsaysay Award matapos umano itong tumanggi na bahagian siya ng $50,000 na cash prize. Lumutang din ang umano'y pagkakanlong ni Robredo sa drug lord na si Chinglo Rosales at pagkawala ng dating konsehal na si Emilio Aguinaldo na isa sa mga nagsampa ng patong-patong na kaso ng katiwalian noon sa alkalde. Pero lahat ng ito, mariing itinanggi ni VP Robredo. Yung paglabas ng mga kung anong leaks yan, ito ay attempt para i-silence tayo. Hindi ito first time na ginawa. Ilang beses na itong ginawa dati. Hindi nagtagumpay. At kahit anong gawin, hindi ito magpapatahimik sa atin. Yung sa atin naman, nakahanda tayo, wala tayong tinatago. Tumanggi ang Vice Presidente na pangalanan ang posibleng nasa likod ng Naga Leaks pero naging malaman ang pahayag nito laban sa mga troll sa social media. Yung misinformation sa social media, tingin ko seryosong problema ito na yung access sa social media ginagamit sa pang-aabuso ng mga taong naglalakas ng loob magpahayag ng dissent. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5.